Nang muling mabuhay ang isang lalaki sa katawan ng anak sa labas ng isang duke, ang una niyang ginawa ay magbuhat ng mga troso kasama ng mga trabahador. Ito ay dahil inuutusan siya ng bago niyang gising na sistem na magtayo ng sarili niyang bukid. Sa kasamaang palad, ang teritoryong minana niya ay sobrang tigang at walang-wala. Kahit na nagpapakapagod ng husto ang mga trabahador, sira-sira pa rin ang buong lugar. Kumbinsido si Moore, ang lokal na opisyal ng agrikultura, na malapit na siyang mamatay. Sa bagay, si Grand Duke Armor Breaker ay isa sa 3 Grand Duke ng Black Iron Kingdom, at malapit nang dumating ang nakababatang tagapagmana ng pamilya Armor Breaker. Ngunit ilang dekada nang walang tunay na Panginoon ang bayan ng Sigay. Matatagpuan ito sa liblib na hangganan ng kaharian at napapalibutan ng nagtataasang kabundukan. Nakatayo ang bayan sa isang nakahiwalay na lambak na may mga sirang kalsada at mas malala pang kapaligiran, habang madalas namang pagalagala ang mga mapanganib na halimaw sa paligid nito. Hinala ni Moore na ipinadala rito ang nakababatang tagapagmana bilang parusa ng pagkatapon, pero isa pa rin siyang maharlika. At kung walang maayos na tirahang naghihintay para sa kanya, madaling mapapatay si Moore sa oras na magwala siya sa galit. Sa desperasyong mabuhay, sinigawan ni Moore ang mga trabahador na bilisan pa ang paggawa. Ngunit nang sandaling iyon, isang karwahe na may dalang watawat ng pamilya Armor Breaker ang pumasok sa bayan. Nagmamadaling bumaba si Moore sa burol ng napakabilis, kaya halos gumulong ang mabigat niyang katawan papunta sa karwahe bago pa siya makahinga ng maayos. Dahan-dahang hinawi ang kurtina, at isang kapansin-pansing binata ang lumabas na may kulot at madilim na kayumangging buhok na nakalugay sa kanyang mga balikat, at may nangakip na mapupulang mata. Agad na nagpakilala si Moore bilang opisyal ng agrikultura na namamahala sa teritoryo. Bahagya lang siyang tinanguan ni Roman dahil pumunta siya rito para sa iisang dahilan, ang pamunuan ang lupaing ito na parang sarili niyang kaharian. Habang pinagmamasdan niya ang burol na puno ng damo at nakakalat na mga bato, hindi man lang nadismaya si Roman. Patag ang lupain, malawak at perpektong-perpekto para sa pagsasaka. Biglang lumitaw ang isang malinaw na system panel sa harap ng kanyang mga mata. Agad na pinagana ni Roman ang kanyang cheat ability para lang matuklasan na ang kaisa-isang feature na magagamit niya ngayon ay tinatawag na Tail of Life. Para ma-unlock ang iba pang mga function, kailangan muna niyang itayo ang sarili niyang bukid. Pagkatapos itong pag-isipang mabuti, pinangalanan niya itong Origin. Sa kanya napagtanto na ang mga pixelated na figura na ginawa ng Noah's Ark System ay saktong tumutugma sa mga tao at lupain sa paligid niya. Dahil sabik na siyang tapusin ang bukid sa lalong madaling panahon, itinupi ni Roman ang kanyang mga manggas, at sa ilalim ng gulat na tingin ng lahat, mag-isa niyang binuhat ang isang malaking troso na kadalasang nangangailangan ng maraming trabahador. Agad siyang pinaalalahanan ng kanyang etiquette tutor na ang ganitong mabibigat na trabaho ay hindi nababagay sa isang maharlika. Ngunit tuluyang binaliwala ni Roman ang pangaral at ipinagpatuloy ang paggawa ng gusto niya, idineklara pa nga niya na balak niyang matulog sa bakanteng lupaing ito ngayong gabi. Lumingon siya sa 2 battle knight na itinalaga sa kanya ng pamilya Armor Breaker at inutusan silang tumulong. Nang manatiling nakatayo at walang balak magtrabaho ang mga naguguluhang kabalyero, tinanong sila ni Roman ng isang malupit na katanungan. Kung tatanggi kayong magtrabaho, balak nyo bang matulog sa labas ngayong gabi? Nang makita ang nakamamatay na tingin sa mga mata ng kabalyero, nagmamadaling nakialam si Moore. Mga mahal kong Panginoon, kung nanaisin nyo, maaari kayong manatili sa bayan ng Sigay ngayong gabi. Sa gulat ng lahat, agad na tinanggihan ni Roman ang alok dahil sa paningin niya, ang isang medieval na bayan ay parang kural ng baboy, at mas magiging komportable kung sa labas na lang siya matutulog. Ngunit tahimik na nagsalita si Grimm. Ayos lang sa akin. Blankong tumitig si Moore kina Roman at Grimm. Hindi makapaniwala na dahil lang sa isang alok ay nakumbinsi nito ang isang battle knight na traidurin ang sarili niyang Panginoon. Matapos ang isang sandali ng katahimikan, malamig na sumagot si Roman, kung gayon ay umalis ka. Pero kapag umalis ka, huwag ka nang mag-abalang bumalik. Maaaring matulog si Grimm sa bayan kung gusto niya, pero kapag natapos na niya ang bawat natitirang trabaho rito. Hindi tulad ng rebeldeng si Grimm, nagsimula ng maglinis ng mga damo si Eren kahit na hindi inuutusan. Pagkatapos tapusin ang kahibangan ni Grimm, lumingon si Roman kay Moore. Maaari ka nang umalis. Bumalik ka ng maaga bukas dahil may ipapagawa ako sa'yo. Ibinuka ni Moore ang kanyang bibig na parang may gusto siyang sabihin, pero sa huli ay tumalikod na lang at tumakbo. Ligtas man ang buhay niya sa ngayon, mukhang mas lalong walang kasiguruhan ang kanyang hinaharap dahil ang bagong Panginoon na ito ay malayo sa isang normal na maharlika. Parehong natulala ang mga alipin sa paligid, pakiramdam nila ay isang panaginip lang ang lahat ng nasaksihan nila ngayon. Ang bago nilang itinalagang Panginoon ay totoong nagbuhat ng mga troso kasama nila. Kahit na ang kahoy na kubo na sa kalaunan ay maitatayo nila ay mukhang malapit ng gumuho. Nasiyahan pa rin si Roman nang bigyan siya ng system ng gantimpalang 10 puntos sa construction experience. Kahit na iginigiit ng lahat na mas masahol pa sa kural ng baboy ang kubo, pumasok pa rin si Roman sa loob ng walang anumang pag-aalinlangan.
Kung paano siya napunta rito, nagpakapagod si Roman hanggang mamatay, naglalaro ng isang laro na tinatawag na Noah's Ark sa dati niyang buhay. Pagkatapos ay pumasok ang kanyang kaluluwa sa katawan ng anak sa labas ng isang maharlika, ngunit natapos lamang mag-load ang kanyang cheat system pagkatapos niyang makuha ang sarili niyang teritoryo. Nakakulong pa rin ang mundong ito sa sinaunang medieval era, at pinandidirihan niya ang katiwalian at kasakiman ng mga maharlika nito. Kahit ang prestihiyosong pamilya Armor Breaker ay hindi pinalagpas dito. Imbes na sumali sa ibang mga maharlika sa pagpiga ng husto sa mga ordinaryong tao, pinili ni Roman na iwan ang kanyang pamilya at ipatapon ang sarili. Para sa sinumang iba pang maharlika, ang teritoryong nakuha niya ay walang ipinagkaiba sa pagpapatapon sa dulo ng mundo. Ngunit nakikita ni Roman ang masukal na lugar na ito bilang hindi pa napapaunlad na lupain, na puno ng walang hanggang mga posibilidad. Wala man siyang naitayo kundi ang isang buguho ng kubo, pero alam niya na ang pinakabuod ng Noah's Ark ay ang pagsummon at pagdevelop ng mga malalakas na karakter. Bagamat magagamit na ang daily check-in system, nawala na ang beginner bonus na gumagarantiya ng isang 6 na bituing karakter mula sa unang 10 summon. Natuklasan ni Roman na ang pagsummon ng isang apostol ay nagkakahalaga ng 160 primogem. Dahil mayroon lang siyang 100, nananatiling kulay abo at hindi ma-access kahit ang mismong summoning banner. Gayunpaman, hindi nagmamadali si Roman dahil wala siyang ideya kung anong uri ng epekto ang idudulot ng kapangyarihan ng Noah's Ark sa mundong ito. Kinabukasan ng madaling araw, habang nakakapit pa ang hamog sa mga damo, bumalik si Moore kasama ang parehong grupo ng mga alipin mula kahapon. Paggising ni Roman, nakita niya sina Eren at Grim na nagsasanay sa damuhan sa labas ng kanyang kubo, at ramdam niya ang kanilang nakamamanghang kapangyarihan kahit mula sa malayo. Ang pagtatanim tuwing tagsibol ang nagdidikta sa magiging ani para sa buong taon, ngunit mabilis na napagtanto ni Roman na mas napag-iwanan ang bayan ng Sigay kumpara sa maraming rehiyon, na umaasa lamang sa makalumang paraan ng pagsasaka at minanang karanasan. Nang mapansing hindi nasisiyahan ang kanyang bagong Panginoon, nagmamadaling lumapit si Moore at nagtanong kung may ipag-uutos sa kanya si Roman. Alam ni Roman na ang nananatiling lamig ng tagsibol ay isang parusa para sa mga busbusing aliping ito, kaya inutusan niya si Moore na magluto ng sapat na lugaw ng trigo para punuin ang 50 mangkok. Subalit sumimangot si Moore at nagpaliwanag na hindi magkakasya ang ganoong karami sa iisang palayo. Hindi makapaniwala si Roman na kailangan pa niyang ipaliwanag ang isang simpleng bagay at nagtanong, kung gayoy bakit hindi ka magluto ng ilang palayo? Sa bagay, hindi siya ganoon kalupit para piliting magtrabaho ang mga nagugutom na alipin. Agad na humakbang paharap para tumutol si Seth, ang katiwala ni Roman. Panginoon ko, ikinalulungkot ko pero wala tayong sapat na butil para basta na lang ipamalas ang inyong pagkabukas palad. Ngunit mabilis na ibinaba ni Moore ang kanyang ulo at idineklara, dadalhin ko sa inyo ang bawat natitirang butil na nakaimbak sa bayan ng Sigay. Pakiramdam ni Seth ay sumusobra na si Roman. Nakapagtataka man ang pagbubuhat niya ng troso kahapon, pero maiintindihan pa rin. Samantalang ang pagpapakain sa mga alipin ngayon ay hayagang paghamon sa mga panuntunan ng buong panahong ito, at sa pagkakatanda ni Seth, taglay na ni Roman ang kayabangang nakatanim na ng malalim sa kanyang mga buto. Madalang niya itong ipakita, ngunit tila minamaliit niya ang lahat ng nasa paligid niya. Kasabay nito, halos perpekto na si Roman mula pa noong bata siya. Napakahusay sa akademya at labanan, at nangingibabaw kumpara sa karamihan ng kanyang mga kapatid. Kundi, hinding-hindi sana siya papayagan ng Grand Duke na pamunuan at paunlarin ang sarili niyang teritoryo. Iyon ang mismong dahilan kung bakit pumayag si Seth na sundan si Roman sa masukal na lupaing ito. Subalit may malinaw na ipinagbago ngayon. Ang kayabangang itinago noon ni Roman ay bigla na lang lumalabas ng walang pagpipigil, na parabang naputol na ang bawat kadenang nakapulupot sa kanya. Sa huli ay naisip ni Seth na tumigil na lang si Roman sa pagpapanggap mayong nakatayo na siya sa sarili niyang lupain. Walang pakialam si Roman kung ano ang iniisip ni Seth. Ako ang gumagawa ng mga batas dito. Moore, halika rito. May 3 gawain ako para sa'yo. Una, ihatid mo kay Seth ang bawat talaan na patungkol sa bayan ng Sigay. Pangalawa, aatasan kita ng 2 clerk, at sa loob ng 3 araw, gusto kong malaman ang populasyon at hanap buhay ng bawat residente sa bayan at sa mga karatignayon nito. Pangatlo, kapag nagkaroon ng malaking pagkakaiba ang iyong mga numero mula sa natuklasan ko, kakain ka ng itim na tinapay at mata ng baboy. Agad na pilit na umiti si Moore, na mas pangit pa sa taong umiiyak, at paulit-ulit na tiniyak kay Roman na naintindihan niya. Saka lang siya tinapik ni Roman sa balikat at inutusang magtrabaho na. Habang pinapanood ni Roman ang opisyal ng agrikultura, nakasintaba ng isang puting baboy, na magmadaling bumalik sa bayan ng Sigay, lumingon siya sa mga alipin at inutos, pagkatapos ninyong kumain. Maghiwa-hiwalay kayo sa mga grupo at simulan niyong magtayo ng banyo at kusina. Maliwanag ba? Nang magmamadaling tumango ang bawat alipin, napangiti sa kasiyahan si Roman. Para sa mga alipin, ang sinumang Panginoon na pinupuno ang kanilang mga tiyan ay siya ng pinakamaawaing pinuno na nabubuhay.
Pagkatapos ay naghanap si Roman ng angkop na bahagi ng damuhan, kumuha ng asarol, at nagsimulang bungkalin ang lupa. Malakas at sadyang maunlad ang bago niyang katawan, malinaw na dahil nakatanggap ito ng sapat na dekalidad na protina mula pagkabata upang maabot ang limitasyon ng genetics ng tao. Siyempre, hindi madali ang paglilinis ng bukirin dahil nangangailangan ito ng matinding pisikal na lakas. Sa kabutihang palad, ginagantimpalaan ng karanasan ang bawat piraso ng trabahong gawin niya. Ginugol ni Roman ang buong umaga sa pagbubungkal ng halos ika-6 na bahagi ng 1 ektarya ng walang tunay na pahinga. Tumaas ang kanyang karanasan sa pagsasaka ng mas mabilis kaysa sa kanyang karanasan sa pagtatayo, kaya napaisip siya kung may likas ba siyang talento sa pagsasaka. Nag-update din ang Tale of Life interface na lumulutang sa kanyang harapan. At kasama ng 5 kahoy na kubo, ipinapakita na ngayon sa mapa ng system ang kanyang bagong bungkal na bukid. Ginugol ni Roman ang natitirang oras ng umaga sa tabi ng bukid upang magtanim ng mga buto ng parsnip. Ang parsnip ay isang maputlang halamang ugat na itinatanim sa unang bahagi ng tagsibol at inaani bago ito matapos. Habang nananghalian, nagtanong na rin si Grimm kung kailan balak ni Roman na simulan ang tunay na trabaho. Ayon sa kanilang orihinal na plano, dapat nilang tinipon ang mga mamamayan kahapon at ipinakilala sila sa Panginoon na mamumuno sa kanila habang buhay. Ngunit nanatiling kalmado si Roman. Alam kong gusto mong makamit ang isang mahalagang bagay, ngunit mahalaga rin ang ginagawa ko ngayon. Balang araw, isasama ko kayong dalawa upang makamit ang mas dakilang mga bagay. Agad na nagreklamo si Grimm. Ang ibig mo ba sa mas dakilang bagay ay ang magsaka kasama mo? Sinulyapan siya ni Roman at sumagot ng may mapagmataas na singhal. Baka pumasa pa si Eren, ngunit sigurado akong napakasama mo rito. Isang manipis na ngiti ang sandaling lumitaw sa gilid ng labi ni Eren, ngunit agad din itong naglaho nang bumalik siya sa tahimik na ekspresyong inaasahan sa isang matapang na kabalyero. Laking gulat ng lahat nang ibigay ni Roman ang lahat ng natitirang buto kay Eren. Mabilis na lumipas ang 2 araw, at nagbungkal si Roman ng halos 1 ektarya ng lupa sa kapatagan sa hilaga ng mga kubo at tinaniman ito ng iba't ibang prutas at gulay. Sa kasamaang palad, unti-unting bumaba ang bilis ng pagkuha niya ng karanasan. Naghihinala si Roman na hindi pa niya lubos na nauunawaan ang kaalaman na itinanim ng system sa kanyang isipan. Nang sandaling iyon, bumalik na rin si Moore dala ang resulta ng kanyang census. Panginoong Roman, ang Sigaytown ay may populasyong nasa 1,800 hanggang 1,900 na tao. Agad na umiti si Roman. At akala ko ay mayroon lang 700 na residente ang aking teritoryo, dahil iyon ang bilang na lagi mong ginagamit sa pagbabayad ng buwis. Pagkatapos magsalita ni Roman, namutla ng husto ang mukha ni Moore, at nanginig ang bawat taba sa kanyang katawan nang mapagtanto niyang baka talagang katapusan na niya ngayon. Gayunpaman, alam ni Roman na hindi ito lubos na kasalanan ni Moore. Sa loob ng maraming taon, hindi kailanman nagpadala ng sinuman si Grand Duke Armor Breaker upang bilangin ang populasyon, suriin ang lupa, o kwentahin muli ang buwis ng teritoryo. Dahil napakalayo ng rehiyon at mahirap marating, kinukuha lang ng mga taga-kolekta ng buwis ang kailangang bayad at aalis na, habang halos walang pumapansin sa mahirap na teritoryong ito. Ngunit nagtanong pa rin si Roman ng pinakamahalagang katanungan. Bakit may halos 100 tao na pagkakaiba sa iyong pagtatantya ng populasyon? Matapos marinig ang paliwanag ni Moore, nalaman ni Roman na ang Sigaytown ay orihinal na itinatag ng mga tumakas na alipin. Ang mga taong hindi na makayanan ang buhay sa lipunan ng tao ay tumakas patungo sa lambak na ito, nagbungkal ng lupa, at nagtayo ng sarili nilang pamayanan. Sa paglaki ng populasyon, umakit din ang rehiyon ng mga pinaghahanap na kriminal at mga takas na militar. Ngunit 30 gwardiya lang ang nasasakupan ni Moore, kaya imposibleng mapanatili niya ang buong kontrol sa buong lugar. Ang Sigaytown ay may kasalukuyang higit sa 100 alipin, na lahat ay kabilang sa kabuuang populasyon. Karamihan sa kanila ay binili mula sa labas ng teritoryo at pagmamayari ng mga mangangalakal, tagapamahala, at mga manggagawa. Dahil sila lang ang tanging mga residente na may sapat na yaman upang makabili ng mga alipin, mas maraming alipin si Moore kaysa kaninuman, na halos kalahati ng mga ito ay pag-aari niya. Ang patuloy na mga digmaan sa pagitan ng mga maharlika at mga karibal na kaharian ang pumigil sa paglaki ng populasyon ng Sigaytown, habang ang karaniwang residente ay nabubuhay lamang ng 30 hanggang 40 taon. Nararanasan ng mga lokal na magsasaka ang isang medyo payapang buhay, ngunit ang maliit na populasyon at kakilakilabot na kakulangan sa produksyon ang nagpapaimposible sa mabilis na paglago. Kung mareresolba ni Roman ang kakulangan sa pagkain, natural na magsisimulang tumaas ang populasyon. Matapos malaman ang batayang sitwasyon ng Sigaytown, pinaalis ni Roman si Moore upang ipagpatuloy ang pagtatrabaho. Mabilis na lumipas ang 3 araw. Salamat sa patuloy na konstruksyon, ang lupain ay sa wakas ay nagsisimula ng magmukhang isang maayos na asyenda sa halip na ilang malulungkot na kahoy na kubo. Ngayon ang ika-7 araw ni Roman sa Sigaytown.
Matapos magbungkal ng higit sa 1 hektarya at kalahating lupa, sa wakas ay napataas niya ang kanyang kasanayan sa pagsasaka sa level 2, at na-unlock ang pangunahing kaalaman sa agrikultura at ang kakayahang mapabuti ang mga kagamitan sa pagsasaka. Nakatanggap din si Roman ng mga Primogem mula sa ilang mga achievement. Pinagsama sa mga gantimpalang naipon mula sa kanyang araw-araw na check-in, mayroon na siyang kabuang 1,200 Primogem. Dahil bawat summon ay nagkakahalaga ng 160, maaari siyang mag-draw ng 7 beses. Matapos itong pag-isipan, nagpasya si Roman na subukan ang kanyang swerte sa 2 summon dahil ang pag-recruit at pagpapalakas ng mga apostol ay ang pangunahing tampok ng Noah's Ark. Kumalat ang mga alon sa kulay abong summoning pool habang isang bituin ng tadhana ang pumaimbulog paitaas na parang kometang lumilipad patungo sa kalangitan. 2 card ang magkasunod na lumitaw, na kumikinang ng 3-star at 4-star na liwanag. Ngunit ang mga karakter na nakapaloob sa mga card na yon ay walang iba kundi sina Grimm at Eren. Nagulat si Roman sa naging resulta. Gayunpaman, habang mas iniisip niya ito, mas nagkakaroon ito ng katuturan. Naisip niya noong una na ang isang na-recruit na apostol ay babagsak mula sa langit, luluhod sa kanyang harapan, at isusumpa ang walang hanggang katapatan. Sa halip, ginagawa lang ng sistem ang mga taong nasa paligid niya bilang mga apostol na mas makatotohanan. Nagpatuloy si Roman sa isa pang summon. Isang ikalawang bituin na nagniningning ng puting liwanag, ang umangat at lumutang sa ibabaw ng summoning pool. Pinaliit ni Roman ang kanyang mga mata nang lumitaw ang isang hindi kilalang lalaki sa card. Ang labis na bumabagabag sa kanya ay wala siyang ideya kung nasaan ang apostol na ito na nagngangalang Dota. Matagal itong pinag-isipan ni Roman ngunit wala siyang mahanap na kahit anong palatandaan, kaya ginamit na niya ang lahat ng natitira niyang 4 na summon. Ibinunyag ng ika-4 na card ang kanyang tagapamahala, si Seth. Ang ika-5 ay nagpakita ng kanyang personal na kusinero, si Bob. Ang ika-6 ay pagmamay-ari ng isang nagngangalang Telma. At ang ika-7 ay nagpakita ng isang lalaking nagngangalang Barlow. Habang nakatingin sa pinaghalong pamilyar at hindi pamilyar na mga pangalang ito, lubos na nalito si Roman at hindi pa rin maintindihan kung ano ang ibig sabihin ng system sa pag-recruit ng mga apostol. Nang walang mahanap na kasagutan, nagpasya si Roman na bisitahin ang Sigay Town at mag-imbestiga mismo. Laking gulat niya, nakadamit na ng kumikinang na baluti si Eren at handang umalis anumang oras. Pagsapit ng tanghali, pumasok si Roman sa Sigay Town kasama ang kanyang 2 armadong kabalyero. Habang papalapit sila sa natitipon na umpukan, hinila ni Roman ang renda at pinabagal ang kanyang kabayo upang maglakad na lamang. Nagmamadaling pinaunahan ni Moore ang mga mamamayan pasulong, at lahat ay yumuko ng malalim sa harap ng kanilang bagong Panginoon. Pagtingin sa napakaraming tao, naunawaan ni Roman na ang bawat taong nakatayo sa kanyang harapan ay sakop na niya ngayon. Nakikita niya ang hindi mabilang na mga pagod at sugatang mukha. Ngunit may mga natitirang kislap ng pag-asa na nakatago sa ilalim ng kanilang walang buhay na mga ekspresyon. Sila ay parehong natatakot at umaasa. At hindi tulad ng mga lubos na nawasak na mga magsasaka sa labas ng teritoryong ito, ang mga taong ito ay nagtataglay pa rin ng bakas ng sigla. Mula rito pa lamang, alam na ni Roman na hindi masyadong inabuso ni Moore ang mga lokal na magsasaka. Maaaring mahirap ang kanilang mga buhay, ngunit nagagawa pa rin nilang mabuhay. Nang sandaling iyon, umalingaw sa bukas na lupain ang makapangyarihang boses ni Roman. Ako si Roman Armor Breaker, ang bagong Panginoon ng Sigay Town, at ang lalaking mamumuno sa inyo mula sa araw na ito. Dapat ninyong maintindihan na ang bawat pulgada ng lupain sa teritoryong ito ay akin na ngayon. Dahil sa inyong kamangmangan at kahangalan, nakagawa kayo ng mga hindi mapapatawad na krimen. Ang lahat ng narito ay aking pag-aari. Kaya gagamitin ko ngayon ang aking otoridad bilang inyong Panginoon, babawiin ko ang lahat ng lupa, at muli itong ayusin. Hindi ko nahahayaang sayangin nyo ang aking mga yaman. Sa loob ng ilang dekada, iligal kayong pumasok sa aking mga bundok para pumutol ng puno, manghuli ng mga hayop, at manghuli ng isda. Ang mga aksyong ito ay lumalabag sa batas ng mga maharlika, kaya bawat isa sa inyo ay dapat magbayad ng multang 1 gintong barya. Sa panahong ito, walang karapatan ang mga magsasaka na magkaroon ng sariling lupa. Kahit ang mga malayang mamamayan ay upa lamang nito mula sa mga maharlika, at hindi kailanman maaangkin ito bilang kanilang sarili. Bago pumunta rito, tiniyak ni Roman ang 3 taong exemption sa buwis para sa Sigay Town mula kay Grand Duke Armor Breaker, kaya mayroon siyang ganap na kalayaan upang baguhin ang buong teritoryo. Pagkatapos ianunsyo ni Roman ang kanyang utos, napaluhod ang mga mamamayan at nagmakaawa sa kanya. Ang ilan ay natukso pang maghimagsik agad at patalsikin ang kanilang bagong Panginoon. Ngunit ang matalim na tunog ng mga espadang humuhugot sa kanilang mga kaluban ang nagpatumba sa lahat ng paatras, at natatakot na baka sila ang unang mapugutan ng ulo. Binigyan sila ni Roman ng 2 pagpipilian, magbayad ng multa o ipadala ang bawat bata sa kanilang pamilya na nasa pagitan ng edad 5 at 15 patungo sa kanyang asyenda. Pagkatapos ayusin ang mga magsasaka, ibinaling ni Roman ang kanyang atensyon sa mga lisensyadong mangangalakal ng Sigay Town.
Gayunpaman, hindi niya tinatrato ng ganoon kalupit ang mga mangangalakal. Sumang-ayon siyang palampasin ang lahat ng komersyal na buwis na kanilang iniiwasan noong nakaraan. Ngunit mula sa araw na ito, ang bawat negosyo ay dapat sumunod sa mga patakarang itatayo niya. Isang batang mangangalakal ang unang humakbang pasulong at nangakong susundin ang bawat utos na ibibigay ni Roman. Ngunit nagtanong din siya kung bakit nagtutuon ng pansin si Roman sa mga maliliit na magnanakaw na katulad nila habang binabaliwala ang mga tunay na bandido na nagtatago sa mga bundok. Matapos siyang tanungin, nalaman ni Roman na ang binata ay si Mori Pareya, ang anak ng isang mayamang mangangalakal na nagngangalang Selim. Agad na napagtanto ni Roman na ang batang mangangalakal na ito ay magiging kapaki-pakinabang sa hinaharap. Gayunpaman, pinanatili niya ang kanyang malamig at mapagmataas na ugali, at idineklarang imbestigahan ang lahat at walang sinuman ang maaaring gumamit ng yaman ng kanyang teritoryo nang hindi nagbabayad. Mula ngayon, sinumang magsasaka ng lupa ng walang pahintulot ay papatayin, at ang bawat residente ay dapat sundin ang mga plano ni Roman ng walang pag-aalinlangan. Ginagawa ito ni Roman dahil walang alam ang mga taong ito sa tamang paggamit ng lupa. Maliban na lang kung tuluyan niyang baguhin ang kanilang lumang paraan ng produksyon, hinding-hindi unlad ang side town. Plano niyang ipamahagi ng personal ang mga lupa at yaman, at walang sinuman ang pwedeng kumilos ayon lang sa gusto nila. Nanginig ang puso ni Moore habang nakikinig dahil ito na sa wakas ang inaasahan niyang kilos mula sa isang tunay na maharlika. Sa paglalakbay pabalik sa asyenda, pinukulan ni Grimm ng kakaibang tingin si Roman, dahil akala niya'y patuloy na papakainin at aalagaan nito ang kanyang mga nasasakupan. Ngunit maya-maya'y sinabi niya, ganoon pa man, napakatalino ng naging desisyon mo. Kung nagpatuloy ito, baka kahit tayo ay hindi na makabili ng puting tinapay. Tutal, ikaw ang Panginoon ng lupaing ito, habang kami ay mga kabalyero lamang na naglilingkod sa iyo. Ano man ang maging desisyon mo, susuportahan ka namin ng walang pag-aalinlangan. Labis na ikinatuwa ni Roman ang sinabi ni Grimm. Gayunpaman, naniniwala si Seth na isang malaking pagkakamali ang desisyon ni Roman na dalhin ang mga bata sa kanyang asyenda. Ang mga batang lampas 10 taong gulang ay nakakapagbigay na ng basikong lakas paggawa, at ang pagtanggal sa kanila ay magdudulot ng malaking epekto sa produksyon ng mga bayan. Ngunit balak ni Roman na piliin ang mga pinakamatatalinong bata at personal silang sanayin. Para tuluyang mabago ang ekonomiya ng asyenda, kailangan munang wasakin ni Roman ang lumang sistema. Plano niyang isentralisa ang bawat yaman at muli itong ipamahagi mismo, at hindi niya palalampasin ang anumang pag-aaksaya. Ang mga malupit niyang aksyon ngayon ay para basagin ang mga ilusyon ng kanyang nasasakupan, burahin ang kanilang pag-asa, at wasakin ang kanilang emosyonal na depensa, para gawin silang perpektong sakripisyo patungo sa bagong panahon. Balak din ni Roman na bawasan ng husto ang lawak ng lupang sinasaka sa buong Sigetao. Kung ang bawat butil ng trigo ay makakapagbunga pa ng 8 butil, maaari niyang bawasan ang sakahan sa kalahati. Kung ang bawat butil ay magbubunga ng 16 na, pwede niyang iwanan ang 3 kapat ng mga hindi masyadong napapakinabangang bukirin. Siguradong maraming magsasaka ang magugutom sa pagbabagong ito. Ngunit sa kanyang kasalukuyang yaman, hanggang dito lang ang limitasyon ng magagawa ni Roman. Maaaring ikinagulat niya ang dami ng populasyon ng Sihet Town. Ngunit ang paggawa ng mas maraming pagkain gamit ang kasalukuyang yaman ng teritoryo ay nangangailangan ng pag-alis sa mga hindi kailangang trabaho at pagtutok ng lahat sa masikhay na pagsasaka. Para makaligtas sa paparating na taglamig, ang pinakaimportanteng misyon ni Roman ay ang paggawa ng sapat na pagkain. Tanging sa pamamagitan ng pagpili ng pinakamagagandang binhi at pagbibigay ng sapat na nutrisyon sa lupa niya masusagad ang potensyal ng kanyang mga pananim. Maaaring may higit sa 80 baka ang Sidet Town, ngunit kailangan itong paghasyan ng buong populasyon, kaya imposibleng maararo ang lahat ng bukid sa tamang oras. Dati, kapag hindi naararo ng mga magsasaka ang bukid bago ang taniman, nagkakalat lang sila ng mga binhi sa lupa at ipinapaubaya na ang pagtubo nito sa swerte. Nauwi lang ito sa napakakaunting ani. Imbes na mag-aksaya ng pagod sa mga tigang na lupa na 2 butil lang ang nabubunga kada itinanim na binhi, naniniwala si Roman na dapat na nila itong iwanan at ituon ang lahat sa pinakamagandang sakahan. Samantala, maraming taong bayan ang pumalibot kay Moore para magmakaawang iligtas ang kanilang mga anak. Matapos kulitin ng ilang oras, tuluyan nang nawalan ng pasensya si Moore at sinigawan ang mga tao. Sinabing wala siyang kapangyarihang baguhin ang desisyon ni Panginoong Roman, bago siya pilit na sumingit sa siksikan at umalis ng galit. Gayunpaman, mabilis na nahimasmasan ang ilan. Ayon sa kanilang umiiral na kasunduan sa upa, may karapatan silang sakahin ang pinaupahang lupa hanggat nagbabayad sila ng buwis. Sa sapilitang pagbawi sa lupang iyon, malinaw na nilalabag ni Roman ang batas. At kapag naipaalam ito, tiyak na parurusahan siya ng hari. Samantala, bumalik ang negosyanteng si Moray sa daungan ng Sigatown. Sa loob ng isang barko na nakadaong malapit sa dalampasigan, nakaupo ang isang misteryosong figura na buong nakatago sa ilalim ng isang itim na balabal. Pagpasok ni Mori, dahan-dahang inangat ni Madison ang kanyang ulo at nagtanong kung nahanap na ba nito ang puntirya.
Imbes na sumagot, agad inakusahan ni Mori si Madison na nagbigay ng maling impormasyon dahil ilang araw na siyang naghanap kahit saan nang walang nakikitang anumang pahiwatig. Nagdulot ng kaguluhan sa Sigitown ang mga utos ng bagong Panginoon at pinag-uusapan ng lahat si Roman Armor Breaker, kaya halos imposible na para kay Mori na ipagpatuloy ang investigasyon. Agad nitong nakuha ang atensyon ni Madison. Ano ba talaga ang ginawa ng maharlikang iyon? Walang nagawa si Mori kundi ikwento ng sandali ang lahat ng nangyari ng araw na yon. Matapos marinig ang kwento, agad inakala ni Madison na isa siyang buhong na maharlika. Ipinag-utos niyang dalhin ang ganoong karaming bata sa kanyang asyenda, at kapwa lalaki at babae ang gusto niya. Talagang walang limitasyon ang nakakadiring pagnanasa ng mga maharlika, ngunit hindi sumang-ayon si Mori. Kung talagang mga bata ang pinupuntirya niya, hindi na siya maghihintay ng ilang araw para ipahayag ito. Sa tingin ko baka naghahanda siya para sa giyera o nagpaplano ng mas malaking bagay. Ngunit base sa alam ni Madison, walang sapat na pagkain ang Sigitown para suportahan ang ganoon karaming bata. Ang unang impresyon ni Mori kay Roman ay mabilis at desidido itong kumilos, kaya buo ang paniniwala niyang hindi isang walang silbing hangal ang bagong Panginoon. Walang pakialam si Madison sa mga plano ni Roman. Hindi ko pwedeng ipagpatuloy ang pag-aaksaya ng oras dito. Kung hindi mo pa rin siya mahanap, ako na mismo ang maghahanap sa kanya. Sa takot na madamay, nagmamadaling sinubukan ni Mori na pigilan siya. Ngunit sumagot si Madison, hindi pa umaabot dito ang impluensya ng simbahan, at walang maniniwalang may kinalaman ka sa amin. Agad na nauwi sa matinding pagtatalo ang dalawa, at hindi ito ang unang beses na nagmungkahi si Madison na personal na kumilos. Kaya lang suriin ni Mori ang sitwasyon para sa kanya. Nararamdaman ni Miss Amethyst ang kapangyarihan ng inyong mga kasamahan, ngunit hinanap ko na sa bawat sulok ng Sigitown nang walang nakikitang kahit anong reaksyon. Baka wala na siya sa bayan, at baka bistado na rin ang kanyang pagkakakilanlan. Kung talagang naniniwala kang buhay pa siya sa isang dako ng teritoryong ito, malamang na nagtatago siya sa kailaliman ng mga bundok. Hindi tanga si Madison. Kung talagang tumakas siya sa mga bundok, imposibleng walang impormasyon ang lumabas. Sa wakas ay ibinunyag ni Mori ang kanyang plano. Nahuhumaling si Roman Armor Breaker na kontrolin ang lahat. Siya ang dapat maghanap sa babaeng iyon para sa atin. Sinadya kong banggitin sa kanya ang tungkol sa mga taong nakatira sa bundok. Si Roman Armor Breaker ang nag-iisang tao sa Sigitown na kayang mag-imbestiga sa rehiyong iyon, habang tayong mga dayo ay walang alam doon. Ngunit mahigpit na tumutol si Madison sa planong ito dahil hindi siya nagtitiwala sa mga maharlika at balak niyang hanapin mismo ang bata bago pa magsimulang maghanap si Roman. Sinubukan ni Mori na pigilan ang matigas ang ulong babae sa pamamagitan ng pagpapaalala na naglabas ang simbahan ng hatol na kamatayan para sa kanya. Ngunit ang paghahanap sa kanyang nawawalang kasamahan ang naging kaisa-isang layunin ni Madison. Kahit na malagay muli ang kanyang buhay sa panganib, ayaw niyang umatras. Sa huli, sinabi ni Mori na maghihintay lamang siya roon ng 2 araw pa. Bumalik man si Madison o hindi, aalis siya kahit wala siya. Gayunpaman, nabigo si Madison na mahanap ang mga sagot na gusto niya at imbes na iyon ay binalot ng kaba ang maraming residente ng Sigitown. Kinabukasan ng madaling araw, nagmamadaling pumunta si Moore sa asyenda ni Roman at inulat na may isang demonyong nagpakita sa Sigitown ng nakaraang gabi. Higit sa 100 kabahayan ang nagsabing na panaginipan nila ang isang babaeng nakaitim na balabal, habang iginigiit ng ilang residente na nakita pa nila ang mukha ng demonyo. Napagtanto ni Eren na ang tinatawag na demonyo ay malamang isang mangkukulam. Sa kontinenteng ito, ang mga hari, maharlika, at ang simbahan ang bumubuo sa pinakamataas na antas sa lipunan. Sumusunod ang mga maharlika sa kanilang hari. Nagpapasakop ang hari sa simbahan, subalit nananatiling mainam na nagbabantay ang simbahan sa mga maharlika. Hindi lamang kontrolado ng simbahan ang kaparian na may kakayahang magpagaling ng mga sugat, kundi may utos din sila sa isang makapangyarihang hukbo. Sa pamamagitan ng kombinasyon ng pananampalataya at dahas, nangungulekta ito ng 10 na katumbas ng 10 bahagi ng kita ng bawat mamamayan. Gayunpaman, ang Black Iron Kingdom ay ang pinakamalakas na bansa sa kontinente, at kailanman ay hindi pa nagbayad ng buwis na ito ang 3 Grand Duke nito. Napakalayo ng Sigitown kaya walang presensya o mga misyonero ang simbahan doon. Napakabihira ng mga salamangkero sa mundong ito, habang ang mga mangkukulam naman ay pinanganak na may likas na kakayahang gumamit ng salamangka. Itinuturing ng simbahan na isang kalamidad ang mga mangkukulam at walang awa silang tinutugis sa paglipas ng mga taon. Walang pakialam ang karamihan sa mga maharlika kung mabuhay man o mamatay ang mga mangkukulam, habang para sa mga battle knight naman, sadyang mahina ang mga ordinaryong mangkukulam kaya sapat na ang isang punyal para patayin sila. Dahil nasangkot sa insidente ang isang mangkukulam, maingat na nagtanong si Moore kung nais ba ni Roman na ipaalam ito sa simbahan. Sa pamamagitan lang ng pag-uulat tungkol sa kanya, ay kikita na sila ng 10 gintong barya, sapat na para makabili ng 20 baka. Ngunit walang nasugatan sa insidente, at mukhang may hinahanap ang misteryosong babae. Kaya naman inutusan ni Roman si Moore na huwag nang makialam dito.
Ang kanilang pangunahing prioridad ngayon ay ang pagpapakilos sa taong bayan na magtanim ng trigo para sa tagsibol. Pagdating ni Roman sa mga napiling bukirin para sa taniman, gumamit ulit siya ng dahas, at inutusan si Moore na iorganisa ang mga magsasaka sa mga chef para maghalo ng malalaking lalagyan ng maputik na tubig. Na-unlock na ng sistema ang kaalamang kailangan para makapili ng mga binhi gamit ang tubig alat, ngunit isang luho ang asin sa panahong ito. Kailangang makontento ni Roman sa paggamit ng maputik na tubig upang ihiwalay ang mga pinakamatitibay na binhi. Hindi na niya ipinaliwanag pa ang prinsipyo nito kay Moore dahil tanging malilinaw na resulta lang ang makukumbinsi sa ganito kamangmang na mga tao. Plano ni Roman na magtanim lamang sa pinakamatabang 330 akre. Ang natitirang 5,000 hanggang 6,000 akre ay nangangailangan ng matinding pagpapaganda ng lupa kaya pababayaan muna itong nakatiwangwang. Balak niyang tapusin ang mga paghahanda sa pagtatanim para sa tagsibol sa loob ng 20 hanggang 30 araw. Kailangan ding magbigay ng lakas paggawa ang mga magsasaka para sa asyenda ng Panginoon. At maliban kung mapataas ni Roman ang ani ng kanilang pananim, tiyak na magugutom ang mga tao sa hinaharap. Sa huli, inutusan ni Roman si Moore na kumuha ng 80 kababaihang magsasaka para maghanda ng sapat na pagkain para sa bawat manggagawa. Nagtakda siya ng nakakagulat na saganang rasyon ng pagkain, na nagbibigay sa bawat tao ng kalahating libra ng tuyong rasyon, 3 hiwa ng tinapay, lugaw na oatmeal, at pinaghalong sabaw ng gulay. Ipinagbawal ni Roman ang pagnanakaw o pagbabawas sa rasyon ng nilagang pagkain ng mga manggagawa, dahil plano niyang kainin din mismo ang eksaktong mga pagkain iyon. Inutusan din niya ang mga manggagawa na ilabas ang mga matatanda at bata mula sa kanilang mga tahanan upang maalagaan sila ng mga kababaihang magsasaka. Kasalukuyang may humigit kumulang 1,200 na magagamit na manggagawa ang bayan ng Sigay, at hanggat ang lahat ay nagtatrabaho ng buong husay at sumusunod sa kanyang plano. Isang ganap na bagong kaayusan ang malapit ng lumitaw sa buong teritoryo. Dahil ang lupain ay nasa unang yugto pa lamang ng pag-unlad, ipinatawag ni Roman ang 2 clerk na kasalukuyang nagtatrabaho sa kanyang mansyon. Ang kanilang mga pangalan ay Garmin at Hans, at pareho silang nagtapos mula sa akademya ng lungsod sa teritoryo ni Grand Duke Armor Breaker. Kinailangan silang alukin ni Roman ng mga sweldong mas mataas kaysa sa karaniwang halaga upang makumbinsi silang pumunta rito. Ngayon, inutusan ni Roman ang 2 clerk na turuan ang mga batang naninirahan sa kanyang lupain. Ngunit agad itong tinanggihan ni Garmin. Pumunta siya rito upang maging isang administrador, at hindi para mag-alaga ng isang grupo ng mga bata. Ikinatwiran din ni Hans na inaasahan niyang makamit ang isang mahalagang bagay sa teritoryong ito, at hindi niya matatanggap ang ganitong katawa-tawang pagtatalaga. Ang kanilang lantarang pagsuway ay agad na nagpagalit kay Roman. Dahil naiintindihan ni Hans ang batas, ipinilit niya na may karapatan siyang tanggihan ang isang hindi makatwirang utos. Nagbanta pa nga siyang idedemanda si Roman sa korte ng hari. Ninisyan lamang siya ni Roman ng malamig. Kinuha ko kayong dalawa sa mga sweldong mas mataas kaysa sa pamantayan sa merkado, kaya huwag niyo akong pangaralan tungkol sa inyong mga karapatan. Ang perang ibinabayad ko ay nagbibigay sa akin ng otoridad na magtakda ng inyong trabaho. Pumirma kayo ng kontrata at ngayon ay tutuparin niyo ito. Huwag ninyo nang kukwestiyonin ang aking mga desisyon muli, kundi papatayin ko kayo. Sa harap ng lantarang pagbabanta ni Roman, napilitang sumunod ang 2 clerk sa huli, na lumutas sa problema ng pagtuturo sa mga bata sa lupain. Matapos ayusin ang lahat, nagtungo si Roman sa bayan ng Sigay upang siyasatin ang ginagawang trabaho. Kakarating lamang ng mga magsasakang itinalaga para mangolekta ng dumi ng hayop at nakapila para tumanggap ng tanghalian. Natuklasan ni Roman na nakakolekta sila ng higit sa 10 toneladang dumi ng hayop sa isang umaga lamang. Gayunpaman, para matugunan kahit ang pinakapangunahing pangangailangan ng sakahan, ay kakailanganin ang hindi bababa sa 100 toneladang pataba. Samantala, nabigla ang mga magsasaka sa kalidad ng pagkaing inihain para sa tanghalian. Natatakot sila na baka ito na ang kanilang huling hapunan bago ang pagbitay dahil ang isang hain ay naglalaman ng sapat na pagkain para pakainin ang kanilang buong pamilya sa loob ng isang araw. Tumigil lang sila sa pag-aalala nang makita nilang umupo si Roman at kainin din ang parehong pagkain. Hindi maintindihan ni Moore kung paano nakakaya ng isang maharlikang Panginoon na kalmadong kumain ng kanyang tanghalian sa tabi ng napakalaking tumpok ng dumi. Nang mapansin ni Roman na nakatingin siya, inutusan niya si Moore na bilisan na at kumain dahil kailangan pa nilang gumawa ng compost pagkatapos. Matapos magtrabaho ng halos 2 oras, sa wakas ay nakabuo si Roman ng maayos na tumpok ng compost sa ibabaw ng lupa. Pagkatapos ay sinarhan niya ito ng basang putik, na hinahayaang ma-ferment sa mataas na temperatura ang mga materyales sa loob. Sinabi ni Roman kay Moore na lahat ng dumi ng hayop ay dapat iproseso batay sa mga eksaktong hakbang na ito mula ngayon. Sinuman na tutulong sa paggawa ng compost ay makakatanggap ng humigit kumulang 2 libra ng trigo bilang karagdagang gantimpala. Matapos ayusin ang trabaho sa pag-compost, naunang umalis si Roman sa iba. Dahil kailangan pa niyang bisitahin ang panday na si Rax at tanungin siya ng ilang katanungan.
Ngunit ipinaliwanag ni Rax na hindi siya ang nagpanday sa karamihan ng mga kagamitang pansaka na ginagamit sa buong bayan. Gumagawa lang siya ng maliit na bahagi nito at paunahing nabubuhay sa pamamagitan ng pag-aayos ng mga lumang kagamitan. Matapos marinig ang paliwanag ni Rax, sa wakas ay naunawaan ni Roman ang dahilan. Ang pagpapanday ay napakahirap panatilihin dito dahil ang mga ingot ng bakal ay kailangang bilhin mula sa labas ng teritoryo, habang hindi kayang bilhin ng mga ordinaryong magsasaka ang mga kagamitang bakal. Ang buong pandayan ay kasalukuyang mayroon lamang na halos 220 libra ng bakal sa imbakan. Nang hindi na nag-aaksaya pa ng oras, inilabas ni Roman ang isang disenyong inihanda niya ng maaga at nagtanong kung gaano karaming bakal ang kakailanganin para pandayin ang bagong ararong ito. Batay sa kanyang karanasan, tinantya ni Rax na kakailanganin nito ang hindi bababa sa 33 libra ng bakal. Walang magawa si Roman kundi sabihin sa kanya na bawasan ang dami ng metal hanggat maaari at tapusin ang ararong bakal. Idiniin niya na ang araro ay labis na mahalaga at inutusan si Rax na ipatawag ang bawat karpintero sa bayan upang matapos nila ito sa lalong madaling panahon. Makikita ng sinumang may karanasan na ang bagong ararong ito ay lumalabag sa mga turo ng simbahan, ngunit si Roman ay matagal ng isang ateista. Ang talagang nagpapalito kay Roman ay ang mga magagaang araro na ginagamit sa mundong ito ay nagagasgas lamang ang ibabaw at walang kakayahan para sa malalim na pagbungkal. Ang kagamitan ay tila isang bagay na ipinakilala ng isang panlabas na puwersa kaysa sa isang natural na imbensyon na lubos na sumasalungat sa normal na pag-unlad ng teknolohiya. Napagtanto ni Roman na ang mundong ito ay naglalaman pa rin ng hindi mabilang na mga misteryo na naghihintay para matuklasan niya. Ang susunod na problema ni Roman ay ang malubhang kakulangan ng bakal sa teritoryo. Ang bayan ng Sigay ay halos nakadepende ng buo sa pag-aangkat ng mga ingot ng bakal at mga bloke ng metal dahil wala itong teknolohiya sa pagtutunaw, dalubhasang manggagawa, at higit sa lahat, walang mapagkukunan ng inambato ng bakal. Siniyasat ni Roman ang bakal na iniimbak ni Rax na umaming bumibili lamang siya ng mga ingot na mababa ang kalidad na nagkakahalaga ng 1 gintong barya para sa humigit kumulang 56 na libra. Kailangan lang ni Roman ng bakal upang matugunan ang pangunahing pangangailangan ng mga magsasaka sa mga kagamitan, kaya hindi siya maaaring maging masyadong mapili. Ngunit kahit muli nilang pandayin ang lahat ng kasalukuyang ginagamit na magagaang araro, kulang pa rin sila ng sapat na metal upang makagawa ng 40 mabibigat na araro. Habang iniisip ni Roman na tunawin na ang kagamitan ng mga kabalyero, sinabi sa kanya ni Rax na ang mga barko ng mga ngalakal sa pantalan ay kasalukuyang may mga ibinebentang ingot ng bakal. Agad na nagpasaya kay Roman ang balita, at nagmadali siyang dumiretso papunta sa pantalan ng bayan ng Sigay. Nang makita ni Mori na papalapit si Roman, agad siyang nagpanik, sa paniniwalang ang masungit na mangkukulam ay nadakip at ibinunyag ang kanyang pagkakasangkot. Nang malaman niyang gusto lang ni Roman na bumili ng bakal, sa wakas ay kumalma si Mori. Ipinaliwanag niya na ang kanyang huling kargamento ay naglalaman ng halos 500 libra ng mga ingot ng bakal, na mabibili ni Roman sa halagang 15 gintong barya. Sa kasamaang palad, ang buong kayamanan ni Roman sa kasalukuyan ay umaabot na lamang sa kaunting higit sa 20 gintong barya. Kaya naman, kumuha siya ng maningning na pulang hiyas mula sa kanyang Amerikana at kaswal itong inihagis kay Mori. Bilang isang makaranasang mangangalakal, agad itong nakilala ni Mori bilang isang ruby. Ang hiyas na ito ay maaaring magpalakas ng isang taong mahina. Ang isang ruby na may ganitong kalidad ay dapat nagkakahalaga ng hindi bababa sa 15 gintong barya. Sigurado ka bang gusto mo itong ipagpalit? Laking gulat ni Mori sa desisyon ni Roman. Para sa mga ordinaryong tao na hindi pa nagiging mga transcendent, ang ganitong mga hiyas ay labis na mahalaga. Pinapalusog nito ang katawan ng nagsusuot, pinapalakas ang kanilang pangangatawan, at tinutulungan silang makapasok sa mundo ng mga transcendent ng mas mabilis. Gayunpaman, tumanggi si Mori na tanggapin ang ruby at inalok na ipagpalit na lang ang bakal para sa pagkakaibigan ni Roman. Matapos mag-isip ng sandali, binawi ni Roman ang hiyas. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang regalong personal na ibinigay sa kanya ni Grand Duke Armor Breaker noong siya ay isinilang. Ngunit walang ugali si Roman na tumanggap ng pabor na walang kapalit, kaya nangako siyang babayaran si Mori sa ibang paraan. Nakiusap din siya sa mga ngalakal na magpadala ng 100 baka sa bayan ng Sigay sa kabuang halaga na 60 gintong barya. Limitado lang ang yaman ni Mori, at hindi siya makakapag-supply ng higit sa 50 baka at 100 kabayo sa pagtatrabaho. Dahil walang mas magandang opsyon, tinanggap ni Roman ang kasunduan nang hindi man lang iniisip kung kaya niya itong bayaran. Mula roon, sina Roman, Rax, at isang karpintero na nagngangalang Vich ay nagbuhat ng tig-isang kahoy na kahon na naglalaman ng halos 165 libra ng bakal at binuhat ang mga ito pabalik sa bayan ng Sigay. Kasama ng kargamentong ito ng mga dekalidad na ingot, sa wakas ay mayroon na silang sapat na bakal upang simulan ang paggawa ng mga mabibigat na araro. Kinaumagahan, inilabas ni Roman ang higanteng pana na dinala niya mula sa bahay ng Armor Breaker.
Ang katawan nito ay kasing pula ng dugo, habang ang purong puting pisi nito ay hindi kapani-paniwalang matibay. Ang pana ay may lakas ng hatak na nasa pagitan ng 150 hanggang 200 libra, na may naka-embed na diamanteng kasing laki ng itlog ng kalapati sa bawat dulo, at ang bawat bahagi ay ginawa mula sa mga supernatural na materyales. Gayunpaman, sa opinyon ni Roman, ang puwersa ng pagtagos nito ay maihahambing lamang sa isang heavy sniper rifle, habang ang nakakawasak na kapangyarihan, distansya, at katumpakan nito ay pawang mas mababa. Kahit na ganito, nananatili itong pinakamahalagang sandata ni Roman. Ito ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 100 gintong barya, at pinapangarap ng hindi mabilang na mga maharlika. Samantala, naghihintay si Moore sa bayan ng Sigay para sa mga utos sa pagsasaka ni Roman, ngunit sa halip ay nakatanggap ng utos na tipunin ang mga gwardya. Dahil lubos na naguguluhan, tinanong ni Moore kung bakit hindi siya binalaan ni Roman ng maaga, lalo na't ang mga taong nakatira sa kabundukan ay sadyang lubhang mapanganib. Ngunit matatag na idineklara ni Roman na hindi niya papayagan ang sinuman na kumilos ng walang pagsunod sa batas sa loob ng kanyang teritoryo. Walang magawa si Moore kundi sumunod at pumili ng 20 gwardya mula sa bayan ng Sigay. Matapos ihanda ang sapat na mga supply, sumunod ang grupo kay Roman papunta sa kabundukan. Sa buong paglalakbay, paulit-ulit na sinubukan ni Moore na baguhin ang isip ni Roman. Panginoong Roman, ang kabundukan ay puno ng mga desperadong tulisan. Walang dahilan upang personal ninyong itaya ang inyong buhay. Ang inyong kaligtasan ay mas mahalaga kaysa rito. Ngunit biglang itinaas ni Roman ang kanyang kamay at inutusan ang buong grupo na huminto. Inabisuhan lang siya ng sistema na isa sa mga apostol na ipinatawag niya ay nagtatago sa malapit. Naramdaman din ni na Eren at Grim ang isang kakaibang bagay habang maraming tao ang nagsimulang paligiran sila sa lilim ng kagubatan. Agad na sumigaw si Roman sa direksyon ng mga puno, plano niyo bang kalabanin ang inyong sariling Panginoon? Isang boses ang sumagot mula sa kailaliman ng gubat, wala kaming Panginoon. Kalmadong sumagot si Roman, ngayon ay mayroon na. Hindi ninyo matatalo ang aking mga kabalyero ng digmaan. Lumabas kayo at magpasailalim sa akin, at bubuhayin ko kayo. Agad na nagbulungan ang mga nakatagong mga ngaso, halatang hati kung tatanggapin ba nila ang hinihingi ni Roman. Makalipas ang maikling paghihintay, isang batang mga ngaso ang lumabas mula sa mga puno. Gusto lang namin ng pagkakataong mabuhay. Kung papayag kang hayaan kaming mamuhay ng payapa, bibigyan ka namin ng bahagi ng lahat ng aming mahuhuli. Simpleng tugon lamang ang ibinigay ni Roman. Kung gayon ay isumpa niyo ang inyong katapatan sa akin. Mayroon akong ganap na otoridad sa lahat ng bagay sa teritoryong ito, at bawat taong nakatira rito ay aking sakop. Ngayon sabihin mo sa akin ang iyong pangalan, aking apostol. Natigilan ang batang mga ngaso, hindi maintindihan kung paano nalaman ni Roman. Nang maglaon, yumuko ang mga ngaso. Ang pangalan ko po ay Dodegani. Saka pa lamang nagbigay ng kontentong utos si Roman. Dalhin mo ako sa lahat ng iba pang nakatira sa mga bundok na ito. Huwag kang mag-iwan kahit isang tao. Huhusgahan ko ang kanilang pag-ugali at magpapasya kung tatanggapin ko ang kanilang katapatan. Nananatiling matigas ang tono ni Roman. Hindi ko na kailangan pang gumamit ng dahas. Ang kailangan ko lang gawin ay harangin ang inyong mga supply at mawawalan na kayo ng paraan para mabuhay. Walang lakas ng loob ang mga ngaso na labanan ang kanilang Panginoon at halos 12 lang ang kaya nilang lumaban. Sa huli, napilitang magpasailalim ang bawat mga ngaso. Inutusan sila ni Roman na iwanan ang kanilang tirahan sa bundok at lumipat sa Sigay Town sa loob ng 1 buwan. Pagkatapos ay tinanong niya si Dota tungkol sa iba pang kilalang mga bandidong nagtatago sa mga bundok. Walang itinago si Dota. Ang maduming doktor na si Garen ay iginagalang pareho ng mga ngaso at ng mga residente ng Sigay Town. Edukado siya at marunong magpagaling ng mga sakit, pero walang nakakaalam kung saan siya nagmula. Si Jet ay isang takas na sundalo na umalis sa labanan at napunta rito dahil wala na siyang ibang mapuntahan. Nandyan din si Dick, ang taksil na kabalyero. Pinatay raw niya ang maharlikang dati niyang pinagsilbihan at ngayon ay pinaghahanap na ng mga maharlika. At ang huli, ang dakilang bandidong si Bord. Siguradong narinig mo na ang tungkol sa kanya. Pumatay siya ng isang maharlika, ninakaw ang buong yaman nito, at ipinamahagi sa mga karaniwang tao. Pero pagkaalis ni Bord, ipinadala ng isa pang maharlika sa bitayan ang lahat ng mga taong iyon. Dapat mong iwasan si Bord dahil sobrang delikado niya. Sa pagkakataong iyon, umalingaw-ngaw ang ungal ng isang halimaw mula sa kailaliman ng mga bundok na nakaputol sa paliwanag ni Dota. Seryosong tumanaw si Dota sa mga bundok dahil malinaw na nagmula sa isang halimaw ang ungal. Nananatiling walang paki si Roman. Wala akong pakialam. Mayroon pa bang iba? Matapos ang sandaling pag-aalinlangan, ibinunyag ni Dota ang huling pangalan. May isa pa, ang mangkukulam ng kamalasan, si Guere. Samantala, itinali ni Madison ang isang supot ng gisantes sa ilalim ng sanga ng isang mababang puno ng kastanyas. Ayon sa impormasyong natanggap niya, ang taong hinahanap niya ay dapat na lumitaw anumang oras. Walang paraan si Madison para kumpirmahin kung totoo ang impormasyon, kaya dasal na lang ang magagawa niya na maaasahan ang palatandaan.
Pagkatapos ng mahabang paghihintay, nakita niya rin sa wakas ang isang payat na figurang nakasuot ng maruruming basahan na maingat na lumalapit. Maingat na naglakad ang batang babae patungo sa puno ng kastanyas, tumiyad, at inalis ang supot ng gisantes. Maingat siyang tumingin sa paligid bago yumuko at mabilis na umalis sa lugar. Agad na sumunod si Madison at tinawag ang pangalan ng bata, Guerre. Pagkarinig sa kanyang pangalan, napatalon sa takot si Guerre at nabuhos ang lahat ng gisantes na dala niya. Takot na tinitigan ng kanyang maruming mukha ang magandang babaeng nakatayo sa kanyang harapan, kumbinsidong naparito si Madison para hulihin siya. Nasaktan ang puso ni Madison na parang tinitingnan niya ang kanyang sarili noong bata pa siya. Ako si Madison. Huwag kang matakot. Magkasama tayo dahil isa rin akong mangkukulam. Napatras sa gulat si Guerre at umiyak, hindi. Hindi ako mangkukulam. Wala akong anumang masamang kapangyarihan at hindi ako sinasapian ng demonyo. Lumayo ka sa akin. Agad na niyakap ni Madison ang bata at marahang inalo. Kaawa-awang bata, alam kong takot ka, pero hindi mo na kailangang matakot pa. Dadalhin kita sa lugar kung saan makakakain ka ng tinapay at lugaw araw-araw nang hindi nagugutom. Matutulog ka sa malambot na kama at hindi mo na kailangang tiisin ulit ang hangin at ulan. Kapatid ko, hindi ko hahayaang saktan ka ng sinuman. Hindi tayo isinilang sa mundong ito para lang magdusa, at ang paggising ng ating kapangyarihan ay hindi nangangahulugang nararapat tayong sunugin ng buhay. Samantala, nahanap ng dakilang bandidong si Borg si Dick, ang taksil na kabalyero, at ipinaalam sa kanya na pumasok si Roman sa mga bundok. Desperadong sinubukan ni Borg na kumbinsihin si Dick na sumanib puwersa sa kanya para patayin si Roman bago sirain ng bagong Panginoon ang kapayapaan sa mga bundok. Pero agad na tinanggihan ni Dick ang alok na nagbababalang ipapahamak lang ni Borg ang lahat. Galit siyang inakusahan ni Borg. Pareho na nating nabahiran ang ating mga kamay ng dugo ng masasamang dragon. Lumalaban ako para sa lahat ng nakatira sa lupain ito. Habang ikaw ay piniling tumayo sa tabi at walang gawin, walang balak si Dick na patuloy na makipagtalo sa baliw na ito. Talaga bang naniniwala kang madali mong mapapatay ang tagapagmana ng pamilya Armor Breaker? Kahit magtagumpay ka, buburahin sa mapaang Sigay Town dahil sa put ni Grand Duke Armor Breaker. Borg, kapag inulit mo ang parehong pagkakamali, ipapahamak mo na naman ang lahat. At sa pagkakataong ito, saan ka tatakbo? Ngunit tumangging sumuko si Borg. Hindi ako nasisiraan ng ulo. Papagalitin ko ang mga halimaw at sisiguraduhing mamatay ang maharlikang iyon dito. Samantala, napakalma rin ni Madison si Guerre sa wakas. Ipinangakong tuturuan niya itong intindihin at kontrolin ang nakatagong kapangyarihan nito para maging magaling na mangkukulam. Saka lamang kapag napapalibutan si Guerre ng ibang mangkukulam na hindi na siya ituturing nakakaiba. Dahil hindi sinasaktan ng mga mangkukulam ang kani-kanilang mga kasamahan, pero nanatiling takot na takot si Guerre. Susunugin kami ng buhay ng simbahan. Hindi ko hahayaang mahuli ako ng mga otoridad ng simbahan, at hindi pa ako nakakaalis dito kailanman. Binibining Madison, parang awa nyo na pabayaan nyo na lang ako. Nang mapagtanto ni Madison na hindi ubra ang pakikipag-usap ng maayos kay Guerre, mariin niyang idineklara na kailangang umalis ang bata kasama niya ngayon. Masyadong magaling si Guerre sa pagbabasa ng intensyon ng ibang tao. Kaya agad niyang napagtanto na balak siyang kunin ni Madison sa pilitan, ngunit masyado siyang natatakot na labanan ang misteryosong mangkukulam. Sa pagkakataong iyon, isang malalim at mahabang ungal ang umalingaw sa mga bundok na tila ba may isang mapanganib na nilalang ang mabilis na papalapit sa kanila. Samantala, pinangunahan ng mga mangangaso si Roman patungo sa bahay ni Garen, ang maduming doktor. Napansin ni Roman ang ilang relihiyosong sagisag na iniaalay sa mga Diyos sa loob ng kwarto at tinanong kung naging kabilang ba dati sa simbahan si Garen. Dahil umalis na siya sa simbahan, inimbitahan siya ni Roman na pumasok na lang sa kanyang serbisyo. Mahinahong sumagot si Garen, itinuturo ng simbahan na ang mga lingkod ng mga Diyos ay dapat na sumamba sa kanya habang buhay. Maaaring umalis na ako sa simbahan, ngunit hindi kailanman nawala ang aking pananampalataya sa mga Diyos. Walang balak si Roman na sayangin ang isang taong may kakayahang gumamit ng banal na mahikang nakapagpapagaling, ngunit gusto lang ni Garen na manatili sa mga bundok at mamuhay ng payapa habang buhay. Biglang isang nakabibinging tili na parang baboy na kinakatay ang umalingaw sa malalayong bundok. Agad na nauwi sa gulo ang buong gubat habang nagsimulang magwala ang di mabilang na mga halimaw at dumagundong ang kanilang mga ungal sa buong kagubatan. Hindi mapigilan ni Moore ang panginginig at sumigaw, "Panginoong Roman, kailangan na nating umalis agad." Subalit walang balak na tumakbo palayo si Roman. Sa halip, inutusan niya ang mga milisya na bumuo ng linyang pandepensa. Nang mga oras na yon, isang higanting brown bear na halos 10 talampakan ang taas ang umakyat sa gilid ng burol. Tumatakbo gamit ang 4 nitong paa sa napakabilis na bilis, tinawid nito ang halos 100 talampakang dalisdis sa loob lamang ng 4 o 5 segundo. Mabilis na itinaas ng mga gwardiya ang kanilang mga kalasag at bumuo ng salit-salit na depensa, ngunit kaagad silang naabutan ng dambuhalang oso. Agad na humakbang si Eren at diretsong inihampas ang kanyang kalasag sa paparating na paa ng oso.
Ngunit higit pa sa inaasahan nila ang lakas ng halimaw, kaya tumilapon si Eren ng patalikod sa isang hampas lang nito. Umungal ng malakas si Roman, humakbang, at inihampas ang armor breaker great bow mula sa kanyang likuran ng direkta sa bungo ng oso. Nalito ang dambuhalang halimaw sa mabigat at madugong pag-ataking iyon, ngunit ang matinding sakit ay nagpatindi rin ng pagwawala nito. Nagsipangalat na ang mga bihasang mga ngaso sa paligid, at sinamantala nila ang pagkakataon para magpakawala ng ulan ng mga palaso. Gayunpaman, kulang sa lakas ang mga maikling pana nila, at walang halos nagawang pinsala ang mga mahinang klase ng dulo ng palaso nila. Itinaas ni Roman ang armor breaker great bow at itinutok sa oso ang isang palasong may mahusay na pagkakagawang dulo na gawa sa metal. Hiniwa ng palaso ang hangin bago bumaon sa laman at ipinasok ang nakakikilabot na puwersa nito ng malalim sa katawan ng halimaw. Agad na sumugod sina Grimm at Aren at ibinigay ang mga huling atake sa malubhang sugatang oso. Halos bawat parte ng dambuhalang halimaw na ito ay napakahalaga. Ang apdo at puso nito ay mabilis na makapagpapalakas sa katawan ng isang ordinaryong tao at nakakagamot din ng ilang sakit, kaya napakamahal ng mga ito. Lumapit si Dota para suriin ang bangkay, ngunit agad na nagbago ang kanyang ekspresyon nang makaamoy ng kakaiba. Walang pag-aalinlangang iniulat ni Dota ang totoo. Panginoon, naaamoy ko ang damong nakakaakit ng halimaw. Nagpapawala ang halamang ito sa mga ligaw na hayop at ang tanging taong kayang gawin ito ay ang dakilang bandidong si Bord. Agad na natanto ni Roman na may sadyang nag-target sa kanya, at wala siyang balak na hayaang makatakas ang kahit sino sa kanila. Samantala, mabilis na iginya ni Madison si Guer sa loob ng kagubatan sa bundok. Sa kanilang pagtakas, nakasalubong nila ang isang dambuhalang usa sa bundok. Kahit halos 900 pounds ang bigat ng nilalang, hindi nito kinaya ang patalim at pangkukulam ni Madison, kaya mabilis itong bumagsak. Ngunit labis na natakot si Guer sa kanyang nakita. Kailangan mo nang umalis. Huwag ka nang lumapit sa akin. Kamalasan lang ang idudulot ko sa'yo. Patuloy na sinubukang pakalmahin ni Madison ang bata. Mahal na bata, hindi mo ito kasalanan. Lahat tayo ay nakararanas ng ganito, at balang araw, makokontrol mo rin ang kapangyarihang ito. Alam kong natatakot ka, ngunit maraming mangkukulam ang nakatira sa Witch Forest, at ang ilan sa kanila ay mas malakas pa sa akin. Marami tayong kasama, at isa sa mga kapatid natin ay makatutulong na pigilan at patatagin ang iyong kapangyarihan. Guere, pakiusap sumama ka na sa akin, ngunit tuluyan nang nag-breakdown ang emosyon ni Guere. Wala akong maintindihan sa mga sinasabi mo. Hindi mo ako kapatid. Bakit ka pumunta sa mga bundok para hanapin ako? Bakit desidido kang ilayo ako rito? Matapos ang sunod-sunod na sakuna, tuluyan nang naubusan ng pasensya si Madison. Malamig siyang nagdeklara, kahit na kailanganin kong gumamit ng dahas, isasama kita ngayon. Nang oras na yon, nagsimulang kumaluskos ang mga kalapit na palumpong. Isang kalmadong kabalyerong may dalang kalasag ang lumitaw, at walang emosyong sumingit si Eren. Natatakot akong hindi mo iyan magagawa. Samantala, na-curious si Dota at nagtanong kung sapat na ba ang lakas ni Grimm para talunin ang dakilang bandidong si Bord. Alam ni Grimm na si Bord ay isang rank 3 o rank 4 transcendent, ngunit hindi siya natatakot na labanan ito. Sa ibang bahagi ng gubat, nakasalubong ni Eren ang mangkukulang si Madison habang nagpapatrolya sa lugar. May sariling supernatural na kapangyarihan si Madison, kaya wala siyang dahilan para matakot kay Eren. Inangkin pa niya na personal niyang napatay ang isang rank 5 battle knight. Ngunit nanatiling matigas si Aaron dahil nag-utos ang kanyang Panginoon na walang sinuman ang papayagang makaalis. Kahit pa ikamatay niya ang pagsunod sa utos na yon, hinding-hindi niya susuwayin ang mga utos ni Roman. Nang makitang wala ng silbi ang usapan, naghanda si Madison para puwersahang dumaan, ngunit biglang kumalat sa buong katawan niya ang nakakikilabot na pakiramdam ng panganib. Nahugot na ni Roman ang armor breaker great bow, at direktang nakatutok kay Madison ang kumikinang na dulo ng palaso nito. Gayunpaman, mabilis na nabawi ni Madison ang kanyang pagiging kalmado. Talaga bang balak mo akong atakehin? Isang mangkukulam mula sa Witch Forest. Walang pagpipigil na sumagot si Roman. Lahat ng nasa loob ng teritoryong ito ay pag-aari ko, at sinusubukan mo siyang ilayo rito. Sinusubukan mong nakawin ang isang bagay na pag-aari ko. Sa sobrang galit, napatawa na lang si Madison. Kung handa kang tanggapin ang isang mangkukulam bilang nasasakupan mo, siguradong hindi ka tututol kung lahat ng mangkukulam mula sa Witch Forest ay manirahan dito. Agad na nagpagalit kay Roman ang lantad na pagbabanta sa mga salita niya. Malamig siyang nagdeklara, walang sinuman ang may karapatang kumuha ng kahit isang tao palabas ng Sigay Town. Mananatili ang mga tao ko sa loob ng teritoryo ko. Hindi iyon bukas para sa anumang negosasyon. Kung talagang kumpiyansa ka na kaya mong patayin ang lahat dito, bakit hindi ka pa umaatake? Pagkatapos, iisipin na lang ng lahat na pinagpunit-punit tayo ng mga halimaw. Nang oras na yon, umalingaw ang alulong ng isang lobo mula sa kailaliman ng kabundukan, kaya mabilis na natigil ang matinding tensyon sa pagitan nila. Sa mga alulong na sunod-sunod na umalingaw-ngaw, naging malinaw na hindi lang isa o dalawang lobo ang kinakaharap nila, kundi isang buong kawan. Ang nag-iisang monster class na lobo ay hindi masyadong mapanganib, ngunit ang isang organisadong kawan ng mga ito ay madaling maging isang nakamamatay na banta.
Automatikong naghanda si Madison para tumakas kasama si Goyer, ngunit agad na hinarangan ni Roman ang dinadaanan niya. Isang mangkukulang na may malaking potensyal si Guerre, at tumanggi siyang pakawalan ng bata. Naging kasing lamig ng patalim ang boses ni Roman. Kung susubukan mo siyang ilayo, ako mismo ang papatay kay Guerre. Kumpiyansa si Madison na makatatakas siya ng mag-isa, ngunit hindi niya masisiguro ang kaligtasan ni Guerre kung tatakas silang magkasama. Para panatilihing buhay si Guerre, pinigilan ni Madison ang kanyang galit at atubiling sumang-ayon na manatili. Nanatiling kalmado si Roman sa harap ng panganib at inutusan si Eren na ilipat si Guerre sa likuran ng pormasyon. Sinumang magtangkang tumakas ay papatayin on-site. Pagkatapos ay ipinuwesto niya sa harapan ang mga gwardyang may kalasad, gamit ang kanilang shield wall para pabagalin ang mga lobo at pigilang masira ang linya ng depensa. Habang papalapit ang kawan, alam ni Roman na wala na silang matatakbuhan pa. Ang tanging pagkakataon nilang mabuhay ay ang lumaban gamit ang lahat ng meron sila. Agad niyang napansin na nagsisimula ng bumagsak ang moral ng mga gwardya. Kahit ang mga bihasang mga ngaso ay kinakabahan na dahil ito ang unang pagkakataon na makakaharap nila ang isang buong kawan ng mga halimaw. Umungal si Roman, huwag atras. Sinumang umatras ay mamamatay. Patayin ang bawat isa sa mga halimaw na ito. Gumalaw ang mga lobo na kasing bilis ng hangin at inabot ang grupo sa loob lang ng ilang saglit. Sa halip na direktang sumugod sa shield wall, ginamit nila ang kanilang hindi kapani-paniwalang bilis at liksi para umatake mula sa magkabilang tagiliran. Hinugot ni Roman ang armor breaker greatbow. Sinusundan na niya ng tingin ang mga lobo at naghihintay ng butas simula nang lumitaw ang mga ito. Kasabay ng malakas na huni, isang palaso ang sumiklab mula sa kwerdas ng pana. Pinuntirya ni Roman ang katawan ng lobo, ngunit sa halip ay tinamaan ng palaso ang likurang binti nito. Dumiretso ang nakabibighaning puwersa sa paa at bumagsak ang halimaw sa lupa. Nang oras na yon, isang lobo ang biglang umatake mula sa kanang bahagi. Tumalon si Madison sa hangin at nagpakawala ng isang flying kick na nababalot ng itim na usok, na marahas na pumigil sa atake ng mabangis na lobo. Kasabay nito, inatake si Roman ng isa pang lobo. Gayunpaman, agad niyang inikot patagilid ang armor breaker greatbow gaya ng isang kalasag at naipit ang ulo ng lobo sa pagitan ng kwerdas at frame ng pana. Ngunit ibinuka pa rin ng lobo ang malaking panga nito at kumagat ng malalim sa tadyang ni Roman. Habang tinitiis ang sakit, inikot ni Roman ang malaking pana gamit ang kanyang lakas at ginamit ang matibay nitong kwerdas para putulin ang liig ng lobo. Matapos ihulog ang bangkay mula sa kanyang kilikili, pinagmasdan ni Roman ang labanan at nakita si Madison na nakikipaglaban sa dalawang lobo ng sabay. Habang ikinalat na ng natitirang bahagi ng kawan ang kanyang mga gwardya at mga ngaso. Ilang palaso na ang bumaon sa bawat lobo, ngunit walang nakamamatay sa mga sugat nila. Ang sakit ay nagpapabangis lang sa mga halimaw at 5 o 6 na gwardya na ang bumagsak. Alam ni Roman na kapag nagpatuloy ito, mapapatay ang buong unit. Mas nagiging mabangis ang mga sugatang lobo, habang mabilis namang nawawalan ng kakayahang lumaban ang mga sugatang tao. Nang oras na yon, isang mahabang alulong ang umalingaw sa di kalayuan, at natanto ni Roman na hindi pa pala lumilitaw ang Alpha Wolf sa labanan. Sa malapit, ibinagsak ni Eren ang kanyang mabigat na kalasag sa isang lobo, at idiniin ito sa lupa habang naghahandang iligtas si Roman. Ngunit sa sandaling iyon, biglang nagpakawala ng isang kaawa-awang alulong ng sakit ang malayo na Alpha. Agad na napagtanto ni Roman na may umatake sa Alpha, habang ang natitirang mga lobo ay nagpapakita ng senyales ng pag-atras. Habang sinusubukang tumakas ng mga lobo, isang figura ang biglang sumugod sa kanilang dinadaanan. Iwinasiwas ng estranghero ang isang mahabang espada at walang kahirap-hirap na pinabagsak ang unang tumakas na lobo. Agad na nakilala ni Roman ang bagong dating na si Dick, ang taksil na kabalyero. Kasunod niya sa malapit ang tumakas na sundalong si Jet. Mukhang nag-aalinlangan si Jet nang una niyang makita si Roman, pero kalaunan ay ibinaba niya ang kanyang ulo at magalang na binati ang bagong Panginoon. Agad na nag-alok si Roman sa dalawang lalaki. Halikayo at maglingkod sa akin. Sumagot si Dick nang may malungkot na ekspresyon. Ako si Dick ang taksil, isang mamamatay Panginoon na pinaslang ang lalaking pinaglingkuran niya. Wala nang puwang para sa akin, kahit saan sa kontinenteng ito. Nananatiling walang pakialam si Roman. Kung gayon ay bibigyan kita ng puwang. Matapos ang matagal na pag-aalinlangan, tinanggihan din ni Dick ang imbitasyon ni Roman. Biglang sumingit sa kanila si Madison. Tinulungan kitang talunin ang buong grupo ng mga lobo. Pwede mo nang hayaang sumama sa akin si Guerre ngayon, hindi ba? Binigyan siya ni Roman ng naiinis na tingin. Kailan pa ako sumang-ayon dyan? Matatag na idineklara ni Madison na isasama niya si Guerre kahit anong mangyari. Matapos pag-isipan ang sitwasyon, sumagot si Roman, dahil pareho tayong hindi atras, hayaan nating si Guerre ang magdesisyon para sa sarili niya. Sa sandaling iyon, isa pang grupo ang dumating sa kabubatan. Nagmamadaling bumalik si Moore kasama ang mga karagdagang puwersa, pero huli na siya. Tapos na ang labanan, at nakakalat sa lupa ang mga bangkay ng lobo, na nagpapakita kung gaano kabagsik ang nangyari. Nakatayo si Roman nang walang galos sa gitna ng labanan. Bagamat puno ng dugo ang kanyang katawan, mukhang wala naman siyang malubhang sugat.
Pero nang makita ni Moore ang dalawang mangkukulam na nakatayo roon, mukhang nawasak ang kanyang buong katinuan. Dahil nakatutok ang atensyon ng lahat sa kanya, nalagay si Guerre sa hindi matagalan na pressure. Sa huli, tahimik na sinabi ni Guerre na gusto lang niyang umuwi. Tinitigan ng malalim ni Madison si Guerre bago ipinikit ang kanyang maitim na mga mata. Roman, sabihin mo sa akin kung paano mo tatratuhin si Guerre mula ngayon. Napagtanto ni Roman kung gaano kahalaga kay Madison ang kanyang isasagot. Kaya seryoso siyang sumagot, gagawa ako ng isang marangal na tipan kasama niya. Sumusumpa ako sa ngalan ng Armor Breaker na hinding-hindi makakaranas si Guerre ng anumang pang-uusig sa loob ng aking teritoryo. Kahit na matuklasan pa ng simbahan ang kanyang pag-iral, hinding-hindi ako magpaparaya. Hanggat sumusumpa siya ng katapatan sa akin, at hindi ako pinagtataksilan, walang kondisyon ko siyang poprotektahan, habang buhay, at hinding-hindi ko hahayaang makaranas siya ng panghihiya o pagtataksil. Natigilan si Madison na handang pumasok si Roman sa isang marangal na tipan para lang sa isang mangkukulam. Kapag naitatag ang ganitong tipan, hindi na pwedeng labagin ng isang maharlika ang mga tuntunin nito, kung hindi ay may karapatan ang hari na kumpiskahin ang lahat ng kanyang lupain at ari-arian. Sa kalaunan ay walang magawang ngumiti si Madison. Kung maaga mo lang sana binitawan ang pangakong iyan, baka hindi na ako nakipaglaban sa iyo para kay Guerre. Tamad na nagtanong si Roman, bakit hindi ka na rin magtrabaho para sa akin? Mahirap ang buhay para sa mga mangkukulam, hindi ba? Pinipilit kayong magtago ng mga mangangaso ng simbahan saan man kayo pumunta. Kaya mas mabuting manatili ka na lang sa aking teritoryo. Pero binigyan lamang siya ni Madison ng isang malamig na singhal. Magbabago rin ang sitwasyong iyon sa lalong madaling panahon. Agad na naging alisto si Roman, nang mapagtantong may itinatagong mahalagang bagay ang kanyang mga salita. Napagtanto rin ni Madison na masyado na siyang maraming nasabi at naghanda ng umalis. Alagaan mo lang ng mabuti si Guerre. Kapag nalaman kong pinagmalupitan siya, hinding-hindi kita mapapatawad. Tandaan mo ang pangalan ko. Ako si Madison, ang Nightmare Witch. Sa mga oras na yon, halos tapos na si Eren na linisin ang lugar ng labanan. 3 gwardiya ang namatay habang 8 ang sugatan. 4 sa kanila ay nasa kritikal na kondisyon, at ang isa ay baka hindi na muling makalaban. Agad na tumingin si Roman sa malayong kabubatan. Iniisip ko kung kamusta na si Grimm. Samantala, hinahabol pa rin ni Grimm ang dakilang bandidong si Bord. Matapos pag-aralan ang mga naiwang bakas, napagtanto ni Dota na malapit na nilang maabutan ang kanilang target. Pero sa sandaling iyon, biglang sumugod si Bord mula sa mga palumpong. Mabilis na kumilos si Grimm at itinaas ang kanyang mahabang espada para salagin ang parating na pag-atake. Parehong malalakas na transcendent ang dalawa at walang makalamang sa kanila sa umpisa. Hindi nagtagal ay nakarating kay Roman ang tunog ng kanilang marahas na labanan, kaya agad niyang pinangunahan ang iba patungo rito. Habang nagpapatuloy ang laban, unti-unting nadaig ni Borg si Grimm dahil sa lakas niya bilang isang mataas na ranggong transcendent. Mabuti na lang dumating sina Roman sa tamang oras. Sa sandaling makita ni Borg si Roman, umumal siya, masamang dragon. Agad niyang iniwan si Grimm at dumiretso ng sugod kay Roman. Hinugot ni Roman ang Armor Breaker Great Bow at nagpakawala ng palaso kay Borg. Ngunit mabilis na naiwasan ni Borg ang atake. Habang iwinawasiwas ang kanyang palakol na pandigma, umungal si Borg. Gagamitin ko ang palakol na ito para pugutan ang isang masamang dragon na tulad mo. Na-curious si Roman. Tinatawag mo ba akong masamang dragon, at bakit ganoon na lang ang determinasyon mong labanan ako? Sumagot si Borg ng may matinding paninindigan. Wala kang matatalim na kuko, pero pagmamay-ari mo ang malalawak na lupain. Wala kang mga pakpak ng paniki, pero nangingibabaw ka sa lahat. Hindi ka nakakabuga ng apoy o kidlat, pero bawat tao sa lupain ito ay natatakot sa kapangyarihan mo. Sino pa ang mas hawig sa isang masamang dragon kundi ikaw? Dahil sa paliwanag ni Dick, nalaman ni Roman na may dugong Northman si Borg. Sinasamba ng mga malulupit na Northman ang lakas at hindi sila natatakot sa kamatayan, kaya lumaganap ang pamimirata sa kabuuan ng Northern Seas. Isang siglo na ang nakalipas, nakaranas ang mga piratang Northman ng malagim na pagkatalo sa kamay ng mananakop. Ngunit makalipas lamang ang ilang dekada, bumalik sila at muling naghasik ng digmaan sa mga baybayin. Ang mga alamat ng mga dragon ay umiral na sa kontinenteng ito sa maraming henerasyon. Ang pinakahuling kumpirmadong engkwentro ay nangyari 150 taon na ang nakalipas nang magpakawala ng palaso ang unang Grand Duke Armor Breaker na tumagos sa kaliskis ng isang pulang dragon. Mula noon, tila naglaho na ang mga dragon sa kontinente, ngunit nananatili silang aktibo sa mga malalayong karagatan. Tanging ang pinakamalalaki at pinakamatitibay na barko lang ang nakakarating sa mga islang tinitirhan ng mga dragon, kaya paminsan-minsan ay nagkakaroon ng pagkakataon ang mga Northman na makita sila. Dahil lumaki si Borg sa mga alamat ng Hilaga, hindi na nakakagulat na tingnan niya si Roman bilang isang masamang dragon. Humarap si Roman kay Borg. Inuulit mo lang ang nakaraan. Hindi mo sila maililigtas. Borg, ligtas kang nakatayo sa pampang habang sinusubukang iligtas ang mga taong nakulong sa lusak. Ngunit habang lalo mo silang hinihila, lalo silang lumulubog hanggang sa hilahin ka na rin pababa ng kadiliman ng lusak na yon kasama nila. Iyan ang sumpa ng kalikasan ng tao.
Itinaas ni Borg ang kanyang napakalaking palakol na pandigma. Kung ganoon ay gagamitin ko ang bangkay mo para basagin ang sumpang iyon at hayaang tapakan ka ng lahat para makarating sa pampang. Wala nang interes si Roman na makipagtalo pa. Kinuha niya ang kalasag ni Eren at ang malaking espada ni Grimm bago formal na tanggapin ang hamon ng nag-aangking tagapaslang ng dragon. Umalab ang diwa ng pakikipaglaban ni Borg habang nagpapakawala ng isang malakas na ungal. Mga tagasunod ko, sumugod kayo kasama ko sa ilalim ng mapanuring paningin ng lahat. Direktang nagkasalubong ang dalawang lalaki. Mahigit 10 minuto nang nagpapatuloy ang malupit at kapanapanabik na labanan, ngunit unti-unti nang naubusan ng lakas ang bandidong nangakong papatayin niya ang lahat ng masasamang dragon sa mundo. Agad na sinamantala ni Roman ang pagkakataon at iwinasiwas ang kanyang malaking espada, na direktang humiwa sa hawakan ng palakol pandigma ni Borg. Pagkatapos ay pinakawalan niya ang isang malakas na sipa kay Borg at pinatalsik ito. Sa sandaling iyon, pakiramdam ni Borg ay nahulog siya sa isang nagyayelong karagatan. Hindi siya makahinga, nagsisimulang manlabo ang kanyang paningin, at isang kakaibang lamig ang kumalat sa buong katawan niya. Patuloy siyang lumulubog ng palalim, bumababa patungo sa sahig ng karagatan na mas lalong dumidilim at lumalamig sa bawat sandali. Samantala, sinadyang iwasan ni Madison ang mga tao, at nag-isang nagtungo sa pantalan ng Sigay Town. Sinabi niya kay Mori na nakilala niya si Roman Armor Breaker, at nakitang mapagkakatiwalaan naman ito, na nangangahulugang maaari na silang bumalik dito ng mas madalas sa hinaharap. Wala nang sinabi pa si Mori at sinenyasan na lang si Madison na sumampa sa barko. Umalis na ang kanyang plota ng mga mangangalakal sa Sigay Town at naglayag pahilaga sa Ilog Buro. Sa itaas nila, isang dambuhalang agila ang nagbuka ng mga pakpak nito at pinagmasdan ang lupain gamit ang napakatalim nitong mga mata. Tumingala si Madison sa dambuhalang agila at naunang nagsalita. Nabigo akong isama ang ating kapatid mula sa Sigay Town, ngunit gumawa si Roman ng isang marangal na tipan upang protektahan siya. Sumagot ang agila gamit ang boses ng tao. Nang pagmasdan ng Oracle Witch ang rehiyong ito gamit ang kanyang mahiwagang salamin, natuklasan niyang ang bruha rito ay may aurang kinakailangan para maging isang mataas na ranggong bruha, pero nabigo kang iwi siya. Kalmadong sumagot si Madison, kinokontrol ng batang nagngangalang Guere ang mga kapangyarihan ng kamalasan at swerte. Maaaring maging kapaki-pakinabang siya sa ibang paraan, ngunit hindi siya bagay sa labanan. Binalaan siya ng agila. Papalapit na ang operasyong pagpaslang sa Diyos, at hindi pwedeng maliitin ang kapangyarihan kahit ng isang mataas na ranggong bruha. Ngunit agad na sumagot si Madison, gusto mo bang mamatay si Guere bago pa man niya maranasan ang mabuhay? Plano mo ba siyang ipadala sa sarili niyang kamatayan? Mahina siya, takot na takot at walang kalaban-laban. Hindi man lang siya pwedeng maging isang maayos na mandirigma sa ngayon. Dahil hindi mabago ang isip ni Madison, napilitang tumango ang agila. Kung gayon, mahal kong Madison, sana lang ay hindi nilulunod ng iyong awa ang pagpapasya mo. Pagkatapos ay nagtanong si Madison, bakit mo ako personal na hinanap, Beast Witch? Dapat ay may mas mahahalagang bagay ka pang kailangang asikasuhin. Nagpaliwanag ang Beast Witch. Natuklasan ng Oracle Witch na may bagong kapatid na nagising sa hilagang lupain. Ang kanyang aura ay mas malakas kaysa sa anumang nasaksihan na ng Oracle Witch, kaya isa siyang pambihirang himala na maaaring maging pangunahing puwersa sa operasyong pagpaslang sa Diyos. Lahat ng mga kapatid na kayang maglakbay roon ay umalis na. Agad na natanto ni Madison ang tunay na dahilan. Kung iyon lang ang problema, hindi mo na kailangang hanapin pa ako. Kumikilos na rin ang mga walang hiyang iyon mula sa simbahan, hindi ba? Tama ang hula ni Madison. Nagpatuloy ang Beast Witch, malamang na may naramdaman din sila. Ayon sa Oracle Witch, nagpadala ang simbahan ng rank 6 down knight na nagngangalang Curtain at 50 kabalyerong nangangaso ng demonyo. Kaya ako naparito para tulungan ka, mahal kong Madison. Naiintindihan mo kung gaano kahalaga sa atin ang operasyong pagpaslang sa Diyos. Kailangan nating makuha ang kapatid na yon. Hindi na nagtanong pa si Madison at direktang tumalon sa likod ng dambuhalang agila. Nagbuka ng mga pakpak ang agila at lumipad papunta sa kalangitan. Karga-karga si Madison patungo sa malayong abot tanaw. Samantala, nakatayo si Roman sa isang mataas na burol at pinapanood ang plota ng mga mangangalakal ni Mori habang naglalayag palayo sa Sigay Town. Tahimik niyang pinag-isipan ang tatlong salita, mga bruha, mga mangangalakal, at ang simbahan. Balak ni Roman na baguhin ang mundong ito ayon sa sarili niyang kagustuhan at mga adhikain. Wala siyang pakialam kung gaano karaming dugo ng mga pangkaraniwang tao ang dumanak, gaano karaming buhay ang kailangang isakripisyo, gaano karaming maharlika ang dapat mamatay, o kahit pa mapilitang lumuhod ang mismong hari sa harap ng isang Diyos. Maging ang banal na otoridad na nasa itaas ng sangkatauhan ay tuluyan ding madudurog sa ilalim ng bakal na pagmamartsa ng isang hindi mapipigilang bagong panahon. Patutunayan ni Roman na kaya niyang gamitin ang sarili niyang lakas para itayong muli at patatagin ang buong kontinente. Ngayon ang ika-10 araw ni Roman sa Sigay Town. Kahit na nananatiling napakasimple ng bagong tatag na asyendang Origin, buo ang tiwala niya sa kinabukasan nito. Ang mga nakaupo sa hapag kasama ni Roman ay sina Eren, Grimm, at Guere. Kahit na pinili ni Guere na umuwi,
hindi sapat ang kamangmangan ni Roman para tuluyang pakawalan ang batang bruha. Sa ngayon, ang pananatili sa asyendang Origin ang pinakaligtas na desisyon. Kinakabahang nakaupo si Guerre sa hapag. Gustong-gusto na niyang kumain, ngunit masyado siyang natatakot na hawakan ang anuman ng walang pahintulot. Napansin ni Roman na lutang siya, kaya nagtanong ito, Guerre, ilang taon ka na? Kinakabahang nagbilang si Guerre sa kanyang mga daliri, bago tahimik na sumagot na siya ay 11 anyos na. Tinanong lang ni Roman ang edad niya para magsimula ng usapan at mapawi ang kanyang kaba. Guerre, ako ang Panginoon ng teritoryong ito. Mula ngayon, ikaw na ang magiging personal kong tagapaglingkod. Ibig sabihin ay mananatili ka sa aking tabi, at kung ano ang kinakain ko, maaari mo ring kainin. Sige na at kanin mo na ang iyong almusal. Hindi naiintindihan ni Guerre kung ano ang personal na tagapaglingkod, pero malinaw niyang naiintindihan na sa wakas ay pwede na siyang kumain. Sumimangot si Seth at naghandang turuan siya ng tamang asal sa hapagkainan, pero pinigilan siya ni Roman. Masyadong matagal nang namuhay ang batang ito sa takot na magutom. Unti-unti nating maitatama ang kanyang pag-ugali. Pagkatapos mag-almusal, pinangunahan ni Roman ang iba patungo sa Sigaytaon para suriin ang mga kasalukuyang trabaho. Habang papalapit sa pamilyar na bayan, mas lalong binabagabag si Guerre sa pagbabalik niya sa kanila. Agad na lumapit si Moore upang salubungin si Roman. Panginoong Roman, silang dalawa po ay si Hadnova at si Manova, ang mga magulang ni Binibining Guernova. Ngunit sa sandaling makita ng mag-asawa sina Roman at Guerre, napaluhod sila at nagmakaawa. Kagalang-galang na Panginoon, parang awa niyo na po. Hindi po namin anak ang demonyong iyan. Pakiusap, huwag niyo po kaming sunugin kasama niya. Noong una ay kuminang ang mga mata ni Guerre. Ngunit pagkatapos marinig ang kanyang amang desperadong itanggi ang kanilang ugnayan, agad na muling nagdilim ang kanyang reaksyon. Malamig na nagdeklara si Roman, si Guerre ay personal ko ng tagapaglingkod. Mula sa araw na ito, ituturing ninyo ang kanyang presensya na parang nakatayo rin kayo sa aking harapan. Tuwang-tuwa si Had sa deklarasyon ni Roman, ngunit biglang nagsalita si Sima. Panginoong Roman, may isang bruha pong pumunta sa akin 2 araw na ang nakalipas. Hindi nagulat si Roman at inutusan na lang ang mag-asawa na huwag sabihin kaninuman ang tungkol sa pagkikita na yon. Nagmamadaling umalis ang dalawa na parabang tumatakbo para sa kanilang buhay. Ngunit bago tuluyang lumayo, lumingon muli si Sima at binigyan si Guerre ng isang huling tingin na puno ng masalimuot na emosyon. Pinanood ni Guerre ang pag-alis ng kanyang ina na may matinding kalungkutan at pag-aalinlangan. Panginoong Roman, isa po akong taong nagdadala ng kamalasan. Gusto niyo pa rin po ba talaga akong panatilihin sa inyong tabi? Ngumiti lang si Roman. Anong kamalasan? Para sa akin, taglay mo ang kapangyarihan ng swerte. Kahit sino pang malagay sa sitwasyon mo ay matagal na sanang namatay sa mga bundok na iyon. Ang mga taong namumuhay sa kahirapan ay lalong sensitibo sa anumang bagay na may kinalaman sa kamalasan. Tanging nang matyagang ipaliwanag ni Roman ang kanyang dahilan doon lang tuluyang kumalma si Guerre. Pagkatapos ay dumating si Roman sa pandayan, kung saan 8 o 9 na manggagawa ang abala sa pagpupukpok ng mga bloke ng bakal.